Hey, hey, hey! Hello! Hi partner, no? Magandang araw sa ating lahat. Especially to our listeners out there, no? Good day to everyone. And welcome back once again to ABL Podcast, ang inyong weekly tambayan for all things like film, art, and pop culture, no? So once again, good day. I am Mark Christian Q. Maroliano. At ako naman si Aving Joan Garcia and we are Your host for today's podcast. Alam mo partner, honestly, wala namang tayong super big agenda. Magkakaroon lang tayo ng chill or kwentuhan lang to onte. Tama, kasi di ba parang lately, alam nyo, sobrang dami na nating nangyayari, na magdadaanan. Pero minsan, mas maganda talaga na daanin lang natin siya sa small talks, yung mga ganong sistema na walang structure, yung kwentuhan lang, tambayan lang, ganon. Ayan, yes partner, actually ako lately mas nahihilig ako manood ng mga movies tuwing gabi. At nakakamiss lalo na yung mga, kung sasabayan pa natin siya ng midnight snack while watching. Super the best nun part. Kasabog ka ng partner, no? Ako din kasi lately talaga nahilig din ako sa movies. Lalo na kapag mga K-dramas, no? Grabe. Lalo pag gabi na. And, oo nga no partner, speaking of movies, again, biglang may sa utak ko talaga yan. Ayun, may random question ako sa'yo partner. Kasi kung sabi mo kanina nahilig ka mag-watch ng movies, no? Bili ko naman. Ano yung, kung papapiliin ka, ano yung mga bagay or ano yung movie na or film na pipiliin mo na sa tingin mong hindi mo ma-let go, yung kahit na very controversial, very problematic nung movie na yon. Anong klaseng film yon? May isa kong film na matagal ko nang gustong pag-usapan pero napakahirap ng laging simulan. So, alam mo ba yung film na Lolita ni Adrian Will? Wow, wait, is it ba? Yung Lolita noong 1997. Ay, Partner, tapos basta book, ang bigat nun, partner ha, that's a bold choice. Bakit? yes, yung ganun kasing version ni Lynn ay isa sa mga medyo heavy siya. Partner, lalo na more on darker yet romantic siya. Pero grabe yung mga aesthetics ng partner. Alam mo ba na parang kahit uncomfortable ng mga team niya, hindi mo madedelay na super crafted siya so meticulously. Meticulously! Grabe, no? Actually, napanood ko na rin pala yung Lolita once and I agree with you, partner, kasi diba parang ang weird lang etong film na to is very controversial na kung saan, talaga siya, kapag pinapanood natin siya, like, feeling mo na tayo yung nandun and siya, visually and sonically. Oo, ina talaga nila. Kasi partner, if kilala mo si Lim, yung gumawa ng film na to, he really knew how to manipulate your senses, diba? Na kung saan pagdating sa malitong personal story, feeling mo na manipulate ka, sobrang ganda. Ayan, yes, exactly, partner. Kaya siguro it's a perfect time para i-dissect natin siya today. But it's not the term of ng story naman or dun sa mismong morality. Pero Pero sa tayo mag-focus. ayan, pero siguro mas mag-focus tayo dun sa aesthetics nung mismo film partner, like yung music, cinematography, costumes, at isa pa, bakit hindi natin siya pag-usapan, diba? So, not so much the story lang, but for sure, it is a lot of spontaneous discussion we'll make it today. Para sa mga nakikinig, isa prank, Daniel Jen, meron na pala tayo magiging discussion today. And for today's episode is a deep dive into the artistic brilliance and contradictions of the film Lolita noong 1997. Hindi siya madaling pelikula but it is a piece of cinema and it's fascinating. Ayan, so buckle up guys! This episode will bring us to our unplanned and sponty but perfect episode siya kasi may mga makasama rin tayo behind the camera na pwede natin silang maging guest na mas bibiglain natin sila kung ano nga ba yung insights nila partner gan sa Lolita. So, these people are creative and artists who will help us to break down the aesthetic brilliance of the film Lolita. Perfect. Since di ba nga biglaan nga to. Since pero naman tayo team behind this podcast, di ba? May mga team tayo na behind the camera, no? So, bakit hindi na sila yung maging guest natin for today? Gabi, no? And saktong-sakto, no? Etong team natin kasi sila talagang mga, alam mo na, pagdating sa mga ganitong klaseng
bagay-bagay, very crafted sila kasi they are part of the painting field. And siguro, let's start na. Pakilala natin sila one by one, no? Sure, partner, para mas pasabog talaga. Sponting tayo ngayong araw. Yes! At ayun na nga, kanina talaga na pinag-uusapan na natin kung ano yung magiging discussion natin. And itong mga tao magiging guest natin, partner, no? Sila talaga yung behind the camera. Sila yung team ng ADL Podcast kung saan they are the singer and writer ng ADL Podcast and part talaga sila ng creative teams natin, no? So, siguro, let us all welcome them for Sino York kasi biglaan talaga. Kahit sila, nabigla rin sila, di ba? So, okay, let us all welcome Miss Normaline and Liz Pamela. Ayan, no? So, welcome. Sila nga pala si Miss Normaline and si Miss Pamela, no? Sila ang ating creative team. Sila ang nasa behind all of these ADL podcast, no? Grabe, sila ang ating singer and ang ating writer, no? Palakpakan naman natin sila. So ayan, welcome guys, and pasensya na kung medyo kayo yung magiging target guest natin. So ayan, kung ano nga ba yung topic natin, tatanungin nyo yun lang naman about sa isang film na Lolita para lamang malaman natin kung ano nga ba din yung insights nyo about doon sa film na yon. Yes, thank you. Pero bagong lahat, tatanungin ko muna kayo kung kilala nyo ba si Ennio Morricone. Sino siya? Wow. Sino siya, no? Grabe. So if you guys know him, his score is playful pero disturbing na parang tinatawanan habang binabasag ka emotionally. So yun yung atake niya sa music na ginagawa niya. Ay nga partner, perfect doon yung sinabi mo kanina na talagang kaya nilang i-manipulate yung emotions totoo na yan. tayo. Yeah, exactly. Especially kasi sa film, meron tong soundtrack, which is soundtrack na yun, meron siyang piece na titled Love in the Morning. Oh, Tapos yung piece na wow. yun, Love in the Morning, pinlay siya during the scene na kung saan nagbabasa si Lolita, na nakadapa siya sa garden na may pa-watery effect. Yes, May first scene yan, no? Yes, tapos napadaan si mama ni Lolita and si Humbert, tapos nakita ni Humbert si Lolita. Tapos Yes. doon sa background music, nag-play yung Love in the Morning na piece. May puso. Ayan ang may Yeah. slow motion effect. Yeah, yung may rainy kineme, no? Anong Yes. title ulit? Love in the Morning. Oh, wow. Baka pa natin Sample, tama, sample, no? Ano? Paano Wala ba? siyang lyrics, tone lang siya. Sige, go. Paano? Like, Ay. Perfect. Ang smooth! Kinikilabutan agad ako. Pero in-love Yes! na Kinikilabutan agad ako. sobrang, pag narinig kasi yun, at first, lalo sa mga listeners nyo, kung mapapakinggan nyo, at first, para lang siyang innocent na nursery rhyme. Pero sa film, ginagamit siya to mirror the deluded love or obsession ni Humbert kay Lolita. And kapag napakinggan nyo, grabe talaga yung ick feeling na parang, parang may ganon something, and grabe yung psychological effect niya. Yes, totoo. Kanina nga, pinakinggan ko lang. Grabe, kailangan ko. Ayun na, tumatayo. Tumatayo siya. Hindi. Totoo yan. Kasi if kayo mga listeners, alam nyo yung movie, please watch it kasi grabe yung mga music na ginagamit doon. And si Lin, yung director or yung gumawa ng film, I know na he loves music kasi grabe siya gumawa. Ginagawa niyang irony kung saan na merong pagka-sarcasm but you know na genuine but also creepy at the same time, diba? So, correct kayo dyan. And even the silence sa ibang scenes, grabe ang strategic. Kasi pinapalakas yung tension sa simpleng lack of sound. Yes. Yeah, also, kapag sa film, di ba, nag-shoot ng film, hindi lang siya basta conversation na yung maririnig. Meron din siyang ibang cinematic effect, yung written na background music, merong sobrang detailed na parang may mga tumutunog pa na pinto, o parang may naglalakad. As in, sobrang detailed talaga ng cinematic. Yes, actually ganun talaga yung yung mga film na kung saan kahit bawat detail kailangan nagsabiton. Kaya mo yun? Bakit parang sinapit yung aking partner? Basta mga gano'n na pintuan or kaya yung heels na
Lahat na lang. May sarili po kami sound effects dito, guys. Grabe. So, ayan, partner, alam naman natin na napakadami Yes. nilang insights na nabigay. Ngayon, meron akong question para kay Miss Pamela. Yes. Ano nga ba yung sa tingin nyo na overall tone or mood mismo ng Lolita 1997 soundtrack? Okay, so yung tone or mood ng soundtrack na ginamit sa Lolita, which is yung Yes. movie na Lolita 1997, is ano siya, yung tone niya is melancholic, may Wow. pagka-romantic, and also, Melancholic. yung tulad na ng sinabi ko kanina, pagka narinig mo parang may ick feeling na Wow. may pagka-hunting, ayun. Like, And also kasi si Morricone kasi yung ginagamit niya dito pag gumagawa siya ng mga songs or mga tone is gumagamit siya ng mga sweeping strings or mga soft piano na motifs and very yung tulad niya kayo na so and also mournful na melodies ayun and also kasi yung tone na ginamit sa film, nagka-create ng very important role kasi nakaka-capture nito or naka-highlight niya yung character ni Humbert. Tulad nga kanina, nag-play as a background music yung Tone na Love in the Morning, na-highlight yung deluded love ni Humbert kay Lolita. And also, nakaka-capture din nito yung emotional fragility ng mga characters. siguro totoo talaga na kapag sinabi natin, music is the most dangerous weapon in a film. Yeah. Kasi, ikaw na mamaya, yung pinapanood mo nakakatakot. Tapos, yung background music niya is parang, alam mo yun, la 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 la. Syempre, iba na yung perception ng utak mo, iba na yung napapakinggan niya dun sa actual na napapanood mo. And I think it's a dangerous element kasi namamanipulate, katulad nga sinasabi nyo natin kanina na minamanipulate tayo yung utak natin, how we perceive the movie itself. Yes. Next question, no? Ano po yung sa tingin nyong naging effect ng soundtrack sa pagpo-portray ng emotional weight or yung bigat na emotional na dinadala ng music doon sa film ng story ng istorya. Actually, tulad nga ng nasabi nyo kanina, or nabanggit nyo kanina, kapag walang music, parang ang plain lang ng film. Kasi yung soundtrack or yung tone is isa din siya sa nagdadala ng film itself. Katulad na kanina kapag may mood na parang sad or may nagluluksa, tapos yung background music is parang pang sad din, mas bumibigat lalo yung scene. And kapag yung scene naman is parang matured, tapos yung ginagamitan naman siya ng soundtrack or ng tone na very parang pang sexy time, ganon, mas nagiging matured lalo yung scene. Kaya parang important talaga yung role ng soundtrack sa isang film. So, ayan, grabe partner, napaka-solid insights ng mga napag-usapan natin. Super pasabog naman pala si Miss Normilin and si Miss Pamela. So, ayan, grabe, umpisa pa lang to, pero mainit-init na. Totoo, grabe, napaka-controversial, no? So, thank you. Thank you so Miss Norma, much. Miss Pamela. Ayan, thank you. Thank And you. Lakay. Happy to be here. Alright, let's zoom in, partner. No, grabe, napaka-informative na mga kaganapan natin kanina. Diba? So, yes, ikaw. Sobra partner, parang talagang ang haba-haba na magiging time natin para pag-usapan natin topic dyan. Elegance ka, ba si Lolita, no? From, siguro, from sound. And now, let's move on to the cinematography. Another element ng isak aesthetics, no, na tinatawag. At sakto, di ba? We have our part na creative and behind ng ABL podcast, and isa sa magiging guest natin ngayon, and surprise, diba, na magiging guest natin siya ngayon. Ayan, grabe, pasabog. At isang baklaan na naman na guest to. So, ayan, tuwagin na natin siya, partner. So, please to welcome Miss Casey Lumbis. Yeah. And the young partner, dito na tayo ngayon sa pangalawang surprise guest, no? Ito siya, ating one of our behind the ADL podcast. Isa siya sa ating creatives team, fortune na ating creatives team. And she is Miss Casey Lumbis. And before that,
partner, no, kanina, ano yung pinag-uusapan natin kanina? Ayan, Miss Casey, ang pinag-usapan kasi namin kanina, kung alam nyo nga po ba yung film na Lolita and ano nga po ba yung magiging insights nyo about sa film na yon. So, ayan, nabanggit mo, Miss Ivy, yung patungkol sa Lolita. So, ang Lolita kasi, it may be controversial and dark film, but visually, solid craftsmanship. Ibang level yung paggawa, di ba? Tama ba? Yes, totoo. Na iba rin talaga yung level ng pagkaka-conduct ng cinematography ng film. Kasi 'di ba, yung visual kasi ni Lin, yung director, is hindi siya ganun ka-solid. Solid na siya, but of course, since syempre 1997 nga, diba? Yung parang more on latest, modern. Hindi siya ganun, but still, yung film na yun is ultra grand. Yes, true din. Kasi napansin ko din nga yung mga mirror shots, di ba? Kung napansin nyo, na yung ginamit doon ng mga spatial geometry. Geometry! May sariling effect din siya. So, yung yung Celine's kasi, yung place niya with yung visual metaphor ba? Parang kung napansin nyo, di ba? Yung sa cinematography na ginamit ni Lins is gumamit siya ng mga mirror shots na talagang later on masasabi ko na kung ano nga ba yung mga gamit nung mga mirror shots, even yung mga lightings, kung dapat ba mahina lang yung lightings dito or dapat malakas, lahat yon may effect pagdating sa cinematography. So, kumbaga may wow factor siya. Yes. And bata-bata, sino mauna? Ikaw na. Ayan, siyempre sinasabi nga ni Miss Casey yung about nga sa lighting na kahit ano siya, kailangan bright but deceptive din. Like yung mga motel scenes, parang ang safe, fake safe kung tawagan natin, but it actually feels cold. And also because of the lightning and also dun sa mga color grading mismo ng film natin. Yes, ayun, tumpak sa sinabi mo. Kasi bakit? Yun nga, kagaya ng nasabi ko, yung mga lighting na yan, kasama siya sa trick para makuha sa mga audience yung, kumbaga hindi niya directly sinasabi yung gustong ipahiwatig, di ba? Sa scene na yon, kaya gumagamit sila ng mga trick na lights na unting liwanag lang or minsan malakas. Even yung mga dark and light nga na tone, ayun talaga, ginagamitan niya ng trick. And yun nga, it uses the clean visuals to mask the emotion of the audience. Kung ano yung emotions na gusto nila na ipakita ni Lins doon sa scene na yun. So now, I have first question. Hala. Ayan, and then, since random question, sa opening ng film, how does the film's opening sequence, yung sequence of opening is, paano siya naka-establish ng visual tone and atmosphere doon sa movie na yon? Okay, so, di ba ang first scene na nakita ko sa movie is yung nagkaroon ng nagda-drive si Humbert. And yung yung time na yun, meron na siyang dugo-dugo sa nakita nyo? Yes, sa Nakita nyo? kamay. May dugo-dugo. And may pa-close up doon na barel na maliit, kung natatandaan nyo. So, parang yung sa first part pa lang na yun, ng scene na yun, parang naisip ko na, okay, may something na hindi lang to basta yung typical na movie na, alam mo yon, may dark scene to or merong deeper na meaning tong movie na to. Kasi yun pa lang sa pag-close up pa lang nung barel, talagang yun yung nagsisimbolize na okay, dark and medyo serious. Nagbibigay na ng hint. Yes, serious yung movie na to. So, kailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga bata. Grabe! Ayun pala yun. Wala pa nung dati. Ay, wala man mo. Wala pa nung dati. Ayun, yun napansin ko sa first sequence ng movie na Lolita.
next question, partner. Dami Ayan, sa tanong. partner, may next question tayo. Given the highly subjective nature of Humbert's narrative, how does the cinematography used to framing and camera angles like close up, low angles, Yung point of view pinag-uusapan shots, natin, no? ayan, to immerse the viewer in his perspective, and what is the effect of this approach? Okay. So, ayan, nabanggit na nga kanina yung mga camera angles, yung close-up, yung habang umaandar, yung yung sasakyan. So, eto, pagdating sa cinematography kasi, yun nga, yung close-up, parang, di ba, nakafocus siya sa, halimbawa, sa eyes ni Humbert. Oo. Parang ang dating kasi nun, when it comes to cinematography, binibigyan niya tayo, yung mga audience o yung manonood, ng perspective kung ano ba yung nakikita or ano ba yung perspective ni Humbert. Halimbawa, nakafocus yung camera sa eyes ni Humbert. Then, pinapakita yung clip ni Lolita or ni Dolores. So, parang ang dating nun is yung perspective ng mga manonood is parang tayo si Humbert, 'di ba? Parang tayo yung nanonood mismo doon kay Dolores na Parang that's the point of view. yes, ayun yung sa close-up shots. Pagdating naman dun sa mga wide shots or yung mga malalayong shots, dun pinapakita yung wider perspective. Halimbawa, nung isang lugar, 'di ba? Titingnan natin kasi yung sa mga scenarios naman, hindi lang siya basta sa characters. Makakakita ng hint, 'di ba? Kasi nagkakaroon din sa wider na camera angles, magkakaroon ka din doon ng perspective. Ano ba yung tungkol saan? Yung Para saan ba yung lugar yes, na yun? kung para saan. Bakit Yes. siya related sa Anong mga nangyari sa characters? lugar? Ayun, kasi 'di ba yung mga place doon, alam ko na merong connection yun doon. Hindi lang basta na ano yun, na ang tawag dito, na capture or sinama doon sa scene kasi wala lang. Alam ko, merong talagang in connection doon pagdating sa movie, and that's the importance siguro nung mga camera angles and cinematography nga. Ayun. Kung may last, kami ka. Meron pa ba? Ikaw. Siguro ano na lang. Siguro sabihin ko na sa ating mga listeners Yes. na yung Lolita 1997 must watch, guys. Panoorin nyo. Kahit maglaan lang kayo ng 2 hours na medyo logic ang pag-iisip dahil medyo malalim yun. Pero after nun talagang maganda yung movie. Pero hindi namin sinasabi maganda yung story itself. But, I mean, look deeper, hindi yung such as the, ayun nga, katulad ng mga binabanggit namin, the Yes. elements, lahat ng mga pinagagamit na elements sa movie is very creative, very Yes. craftsmanship talaga siya. Oo. At saka hindi lang yun, kagaya nga ng sabi ni Mark, na hindi yun sa story. Kumbaga kung meron kang interest pagdating sa cinematography, yung the way nila kunan yung scene na yun, talagang mapapabilib ka. So yung may mga interest dyan sa mga camera, sa films, must watch Lolita 1997. Yes! Since tapos tayo sa cinematography, siguro jump na tayo later on sa pinaka-last nating segment. And thank you once again, Miss Yeah! Casey. Thank you, Miss Yes. Casey. Ang dami mong nabuksan na layers kasi syempre, di ba, from the top, inisa-isa natin siya. And with that, grabe yung mga informations na nasagap namin. Yes. Grabe, napakalawak ng discussion kung tutuusin. Tato. Yes. Yeah, siguro, listeners, stay tuned, no? Because we will have another segment later on. So, once again, this is Miss Casey Lumbis. Thank you, Miss Casey. Thank you for having me. Yes, thank you for having me. Yo, thank you. Yes, partner. And now, no, patapos na tayo sa ating segment. Kasi, from music to less to cinematography, and now, dadako naman tayo sa looks. Kasi syempre, isa sa importante ng film ay yung mga looks ng characters. Very good. Very good. What a picture! Ayun, let's now break down one of the Lolita's most talked about elements, which is the wardrobe or yung mga tatawag natin costumes, no? And kasama natin here sa studio ang ating hindi, ang ating mga most icon when it comes to
fashion. Kasi sila talaga ang, yan, katulad nito, sila nag-isip ng mga, may pagando-gando kami. Hindi, sila talaga yung, ayan, mga behind the cameras na creative skill na nag-aasikaso sa amin. Sa aming dalawang host na nandito. And, of course, pagkalala naman natin sila, partner. Sure, partners. Yes. Yung science medyo creative sila kadating sa aming panalamin. Ayan, let's welcome Mr. Rodel Pedrical, a stylist who specializes in character-driven costume and also kasama niya mismo si Miss Laika Lumisa, fashion icon naman, and design freaky. Yes, sila talaga yung mga fashionista. Ayan! Hello everyone! Once again, nandito na tayo sa ating last segment. Grabe no? And welcome to our two creatives. Yes, grabe sila ang ating fashion icon dito sa ADL podcast, Behind the Camera. And fashion icon ba talaga sila? Sorry Sorry kasi kinuha niyo lang kami sa likod. Hindi naman pinagsabi sa akin na kami dito, diba? so, ayun. Pakilala ka muna pala. So, I'm Rodel Pedrigal. Yes. At ang kasama ko ngayon ay si... I'm like a Joy Astubisa. Wow. Yes, complete name. Very formal. Yes. So, ayun. Sasabi ko nga sa inyo, alam nyo ba? Hindi pa. Mahal mo na. Wala na. Ay, wala pala. Tara dito tayo. Hindi, sa costume kasi. Ano ba? Sabi ko, sa film na Lolita, syempre, pinanood nga natin. Siya yung isa sa pinaka-iconic at isa sa for all the wrong and right reasons. Wow! May pagkalubang. Parang ay right, ba? Yes, correct. Anyway, hello guys. Pero totoo yung sinabi niya, yung mga suot ni Dolores dun sa movie is na-weaponize niya yung youthfulness from saddle shoes to those infamous heart sunglasses, lahat yun. Yes, iconic yung mga sandals. Yes, Calculated. Totoo. May calculator? Wala. Kasi dyan si Humbert, na lagi siyang naka-copy at bottom. Yes. Parang tayo. Hindi. Ay, Surprise yung na. contrast din mismo sa on mismo ni Lolita sa sa playful vibe niya mismo and desperation like florals, pearls, and yung mga cardigans, lahat may mga layers of meaning talaga yung suot nila. Actually, same din siya kay Charlotte. Di ba yung, si Charlotte siya yung mother Yes, ni mother ni Dolores. Kasi di ba, ang suot-suotan ni Charlotte is very, alam mo yung woman empowerment, may mga layers na may panloob nuts, bigla pang may panglabas, diba? Suburban. May code pa, di ba? Parang suburban na tinatawag na medyo nasa urban but modern style yung pinapakita ng costume ng nanay ni Dolores. And tama, and let's not forget how color psychology plays. Yes, isa yun sa importante. Tulad nito ngayon, di ba? Terno-terno tayo. Yes. Nasa iisang palette lang po. Oo. Yes. Kung makikita niyo dun sa movie, ang more on na suot ni Dolores tsaka ng mga cast is nasa red, nasa pink, sa pale blue. Kasi nga, that it means na yung innocence, namimit niya sa seduction. Which it implies in the movie. Yes, So, ayan, since mag-uusapan na natin kung ano nga ba yung mga clothes mismo ng characters, meron kaming question. Ayan na lang tayo sa May mga mga random tanong. questions na naman. Yes. Diba, since may mga pinoportray ng character ang bawat characters, doon sa movie, paano hanggang yung mga clothing ni Dolores, paano siya nabago or parang as a, Parang nakaka-apekto sa parang, movie. yes, as a person, di ba, as a character as well. Siyempre makikita nyo sa unang scene, makikita nyo agad na parang, di ba, pang bata yung mga yung mga suot niya. And then, habang lumalalim, habang tumatagal yung kwento, parang mas naging matured na rin yung style niya. Yes. And pinapakita din dito yung unti-unti siyang nawawala ng innocence. Parang napipilitan siyang mag-mature dahil kay Humbert mismo. Kasi 'di ba si Humbert yung bumibili ng mga gusto niyang pasaot kay Dolores. Yes, totoo, yes. And kasi makita mo na talaga doon sa costume ng bata na very bata pa siya talaga, pero at least napoportray na. Pero yung sauce niya, di ba? Pag mature, Oo, yes. sa hotan. Well, kasi, ayun yung character na
batang gumalaw pero yung knowing how she looks is very mature. Kaya parang sa movie, hindi siya ganun kamata doon. Dahil sa damit na sa matured na damit na nasuot, pinapasuot sa kanya. Yes. And next naman, siguro, paano, di ba, since meron na tayong mga costume na tinatawag, paano nakakatulong yung mga costume, wardrobe, doon sa movie para mas nasa totoong set or very, very realistic and since, di ba nga, yung movie is in the past, 1997, paano siya nakatulong na mag-bring back tayo doon sa nakaraan? So, di ba mapapansin nyo, yung mga damit nila, nasuot, lalo na ni Dolores, Yes. ay may, and sa ibang characters, ay very vintage. Tapos, kita mo talaga yung vibe is very 1940s, Yes. 1950s, yan. Alam mo yung may mga Ano? ganun. Yes, classic dresses, yung mga hairstyle ni Dolores, makita nyo, and pati na rin yung mga accessories, kasama din yung mga settings and props na nagagamit nila. Kaya sobrang nakakatulong yung costumes para sa pagdadala dun sa mismong movie, I think. And para ma-feel mo talaga habang nanonood ka, kahit ganyan pala yung mga nila sa past. Yes. Ganyan pala yung mga suot nila sa past. And feeling mo, nadadala ka dun mismo sa situation mismo. Hindi next-time party, baka meron kang question. Ayan, question po, why are the costumes in Lolita so unique and also mas memorable? Ayan, ito yung forte ko na to. Ay, Tawag ka. Ayan, so, Sorry. syempre, laliman natin. Una, syempre, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung fashion sa character na Lolita. Syempre, portrayed by Dominic Swain. So, ay Sino isa siya? siya yung itong tinatawag na yung nagde-dress na kay Lolita. Ayan. So, isa siyang batang babae. Syempre, sa panlabas, alam natin, inosente siya, girlish, mapaglaro, kung sino-sino yung nilalaro niya doon. Pero sa ilalim, tama, di ba? Ng kanyang itsura ay may layers ng pagiging curious. Yes. Di ba? Manipulative. Yeah. Di ba? Nakikita nyo, nagiging manipulative siya Yes. lalo kay Amber. Yes. Tsaka complex siya. So, yung wardrobe niya ay hindi lang basta cute o sexy. Ito rin yung isang deliberate or storytelling tool. Ayan, now na partner, let's talk about naman sa iconic look na. Pero Ayan. bago yun, napansin ko kasi sa mga wardrobe pala nila, hindi sila nag-uulit ng dami. Unless kapag may scene na talagang, alam mo na, matutulog. Yung mga gano'n na ba? Oo. Ang isa sa kinaganda na, hindi sila ubuso ng tela. Grabe Diba? sa kaya. Panahon ngayon, paulit-ulit din mga damit eh. Parang ikaw. Oo. Ay, Hindi, grabe ka. Saan ka punta ang tela? Kasi kayo pinauna namin eh. Thank you. Diba? Oo, siguro, ayun na sabi na natin nga yung mga kailangan. Yung iconic look ng movie. Ayun yung high knee socks. Ay, Makikita niyo si oo. Lolita, di ba? Uso Lagi yun na dati. Yes, suso dati. Noong mga panahon na yun, kay Mary Jane tsaka gingham dresses. Kasi yun yung mga dress na sinusuot. Pati yung heart-shaped sunglasses. Oo. Di ba? Ay, oo, yung iconic, diba kapag, madalas siya sinusuot Ito yun. yung mga visually na nagpapakita ng youth tsaka sweetness. Wow. Parang anghel, di ba? Para siyang anghel Yeah. kapag nakikita siya ni Amber. Pero sa konteksto ng pelikula, nagiging simbolo ito ng contradiction. Di ba mas parang yung inosente ng pagkamukha ni Lolita, parang naaakit niya si Humbert, di ba? Iba talaga siya, alam niya ang kanyang ginagawa. Pero yung heart-shaped sunglasses, Siya talaga diba? Hindi man ito talaga galing sa libro ni Nabokov, yun nga, sabi ko, bumili na nga kayo, sabi nga ni host, no? Yes, Pero naging sa yung libro. trademark ng character. It's Yes, playful, yung but also provocative. No, parang sinasabi ng costume designer na she sees the world through a lens of flirtation and Yes, grabe. sa likod ng lahat ng ito, si Ellen Mironic, no? Sino na? Hindi ko na siya alam. So, yun yung costume designer. So next time na mapanood nyo ang Lolita, huwag ka lang tumingin sa kwento. Nag-endorse ulit siya. Pansinin ang tela. Ayan, totoo. ang kulay at forma. Dahil minsan nagsasabi ng katotohanan yung costume kaysa sa mismong dialogue. Wow! Actually, ako din, I do believe na parang, di ba kasi kanina nasabi natin, music is one of the most dangerous element na isang aesthetic. Ako naman, ngayon, parang ang ang costume or wardrobe naman, ang
patunay na very important ang pagkakaroon ng creativity, Yes. pagkakaroon ng, alam yon ng physical look doon sa gagawing movie kasi importante din siya. Kung yung mga outfitan ni Dolores ay gagamitin ng mga karamihan or susuotin ng mga karamihan sa generation natin ngayon, do you think na they would accept by the society? Akin for me, kung susuotin natin or susuotin ng mga mga bata or mga teens, yung mga suot ni Dolores Yes. ngayon, siguro mixed emotions or mixed reactions yung yung ng mga tao. Pero kung bata siguro yung magsusuot na lalo na ngayon na sobrang revealing na damit, siguro maraming magre-react and maraming hindi sasang-ayon siguro. Lalo na if i-remake natin ulit yung Lolita ngayon sa panahon ngayon. Kasi mas aware na yung mga tao ngayon, lalo na sa exploitation, sexualization ng mga minors. Kaya depende rin siguro sa context and kung bakit at kung paano nila to suotin yung mga damit and kung tatanggapin ba siya ng society natin ngayon. Yes, I do believe din naman kasi correct naman na when kapag may mga sinusuot tayo is inaano natin siya, parang we are looking for opinion na din as well ng society. Pero, syempre kasi since we are in the 21st century, parang nagiging stereotyping na rin yung kapag nagsuot ka ng mga revealing na damit, is parang sabihin, ay, pok-pok to. Ay, wala siyang care sa sarili niya. Yung, Walang delicadeza. diba? Kasi, Basta ng konting darat, yes, kasi diba, may mga matatanda na napag-iwanan pa ng panahon. Yes. Mostly sila na lang naman na talaga yung mga ganong klaseng tao na yung mindset is kapag nagsuot ng revealing, ay, una to magkakaanak, mabilis na magkaanak. Diba yung mga ganon? So parang, today naman kasi, malaya naman na tayo express sa sarili natin through our clothes. Even the coats, di ba? Yes. Pag sinusuot natin siya, pag may okasyon, syempre, mas nagmumukha tayong, expensive, di ba? Yes. So, mas, siya, Expensive. depende na lang talaga siya sa panahon, tsaka sa occasion na susuotin mo. Siguro, ano yung parang pinaka naging reflection natin sa mga damit or sa wardrobe ng buong full set ng movie, film. So, siguro sa akin yung reflection ko doon na yung sa movie kasi talagang binagay nila kung kailan talaga at kung ano ba talaga si Humbert tsaka si Lolita. Kasi Yes. kung halimbawa pag sasamahin sila ng isang damit lang or parehas lang, syempre parang hindi natin nakikita kung sino yung mas matanda or sino yung mas bata at hindi natin marereflect mismo kung ano yung binibigay or mismong pinapakita dun sa film na yun. That's the recap. That was fashion, no? That was Fashion Meets 101. Grabe, no? And thank you so much, Miss Laika and Miss Pedregal. Thank you for having us today and Thank you. thank you for surprise guest. Yeah. Grabe. Ang saya ng... Ang saya ng mga insights ngayon, no? Yes. And very informative din syempre ng mga napag-uusapan Totoo. natin. So, ayun, thank you. Sana makastyle kami sa next film podcast. Wow! Yes! Ano kayo sa'yo natin? Wow! Abangan na kayo. Podcast kami, magre-ready na talaga. Yes! Stay tuned, listeners! Thank you! So, ayun na nga, partner. Matatapos na tayo. Grabe. Grabe to. So, ayun, partner, we went into deep the music, visuals, and wardrobes mismo namin, Lolita. One thing for sure, partner, it's an aesthetic masterpiece. Oh, aesthetic! Gawin mo na naman tayo dyan. Ayan, na-trap, ito yung moral mindful Yes, pills. kasi si Lolita kasi, di ba, alam naman natin na very immortal. Grabe. Very immortal ang mga kaganapan sa film natin, no? Sa film ni Lolita. And if kilala natin si Lynn, kilala nyo si Lynn sa mga listeners natin dyan, yung director or yung gumawa ng film is, yung version niya kasi is parang, alam mo yon, he forces us to question like, does beauty make evil more tolerable? Or parang, alam mo yun, na kung itong kagandahan ba is nagiging tolerable pa pagdating sa mga kasakiman. Kasi diba, syempre, napapasabi tayo, masama bang umibig? Umibig lang naman si Humbert and sa Lolita. Pero kasi syempre, kahit pagbalik-balik na rin natin ang mundo,
stepfather pa rin Yes. yung tingin talaga partner. Immoral siya kung tutingnan talaga. And lalo niya na sa movie talaga lalong pinapaganda nilin yung alam mo yun, delikadong narrative kasi 'di ba imagine sobrang dark ito pero alam mo yun, hindi mo akalain na sobrang pleasing niya panoorin not because of the context ng movie but of course sa mga elements ng film na ginamit doon sa loob ng movie. Grabe partner, napakahirap nga talaga mismo na madadala ka mismo sa Totoo, emotions yes. na meron sila. But that's the power of cinema partner. It makes us scenes and discomfort and challenges to mismo. Like how we consume the beauty Yes. kahit na hindi siya morally accepted Totoo. talaga. Ayun nga. And it still make us to want to watch the film mismo. Totoo na alam natin na parang uulit-ulitin natin siya kasi syempre iba't ibang elements na yung nandun very pleasing, very maganda siya panoorin talaga and correct ka dun partner. Anyway, no, since we are going on end na rin, anyway, salamat sa ating mga guests. Ayan, kaway-kaway naman kayo dyan to our behind the camera creatives team. Maraming sa kanila, no, and maraming sa kanila. Maraming salamat sa kanila. Marami. You all brought to this conversation napaka-sponty ng kaganapan ngayon yet super fun and informative. Grabe ang sponty. Sponty no, super na. And ayan, to everyone na nakikinig naman, please DM us, tag us, or email your thoughts sa kung ano nga ba yung meron sa Lolita or kung ano nga ba yung masishare ninyo. And we can admire aesthetic brilliance while still being critical of its message. Yes, totoo. Kasi syempre, no, may mga kanya-kanya tayong opinion. Of course, we want to, at least know your opinion sa mga listeners natin dyan kung pare-parehas or kung may mga contradicting. Balay mo, maging next topic pa natin yan. Yes, Diba? partner. Diyan kami kuha ng next topic, no? And yes, finally, this has been the ADL Podcast, your live, messy, and meaningful movie tambayan. Till next time, and once again, I'm Marquisha Cumariano. Alam ko naman si Adrian Juan Garcia. And we are your hosts for today's podcast. Maraming salamat and see you next time. Yes, bye-bye.